Isa na naman mapagpalang araw mga kamaalam. Samahan nyo ako muli sa aking mga nire-repair. Panoorin ninyo kung paano natin gagawin to. Simula sa pagbaklas hanggang sa pagbuo. At tayo ngayon ay magpapalit ng bearing ng ating ginagawang jackhammer. Audio Jungle. Sa part na to, naalam natin kung ito ba may loose contact lang. At kung ito ay wala, atin na itong bubuksan. Kailangan din nating i-check kung okay ba ang kanyang carbon. Bukod sa kung ito ba maikli o kaya naman ay na-burn out yung kanyang spring. Isang dahilan kung bakit hindi nagpupush yung kanyang carbon kahit mahaba pa. So yan ang mga isa sa mga dapat nating tingnan kung okay pa ba siya kasama na ang kanyang wire. Ating i-start yan. Titingnan natin kung naglulus din ang kanyang wiring. So pag wala pa rin, okay na. Atin ang tatanggalin ang kanyang carbon. Atin ding titingnan ang loob ng carbon holder. Doon natin makikita ang kanyang commutator. Kung ito ba ay may pingas, may bungi, o kaya naman ay madumi ang kanyang commutator. Isang dahilan din kasi yan kung bakit hindi siya nagko-contact. So pag nakita naman natin na maganda naman ang kanyang carbon at wala ring dumi, walang hindi nangingitim yung kanyang commutator, pwede nating ibalik yan o kaya lagyan natin ng bagong carbon para matesting natin muli kung ito ba talaga ay good. So kapag wala pa rin, ay talaga nang atin na yung bubuksan para ma-check up yung iba pang nasa loob kung ano pa ba ang mga sira niya. So ipapakita ko nga pala sa inyo mga kamaalam, ito yung kanyang dating carbon. Mapapansin niyo hindi siya pantay, mas mataas yung isa. So mga kamaalam, okay na yung jackhammer, maandar na. Pinalitan natin ng carbon brush dahil hindi na siya tumutulak ng maayos, saka maiksi na yung kabila. Ang problema naman ngayon, kapag ito ay binigay natin sa ating client, masusunog. Bakit? Kasi may diferensya na yung kanyang bearing. So kailangan natin palitan yung bearing. Ayan mga kamaalam, proceed na tayo sa pagbabaklas. So kailangan natin tanggalin yan, yung kanyang hammer, para mabiyak natin yung kanyang body. Kasi ang problema nito mga kamaalam, yung kanyang bearing. So pag pinaandar siya, nag-iinit kagad siya at nangangamoy. Pag ito hindi natin pinalitan, masusunog yung kanyang armature o kaya yung kanyang fill coil. So kailangan natin palitan. Titingnan natin kung ilang bearing ba ang kailangan natin palitan. So atin ang babaklasin yan para malaman kung may iba pa bang sira bukod dun sa sinasabi ko sa inyo.
pagtanggal po ng cover na yun, mga kamaalam, dapat po nating ingatan yan, sapagkat yan po ay pagka nabagsak, lalo na may pagkalakas o mataas ang pagkakabagsak, na babasag din po yan mga kamaalam, lalo na po itong gitna na to. Yan po ay importante talaga. Yung isa po ay cover, yun naman ay yung isa center gear, yung kabitan ng kanyang piston. So yan ay iingatan natin, dahil pag yan ay nabasag, may kamahalan at may kahirapan maganap. Next procedure, kailangan natin malaman kung alin ba dyan ang mga may sira or makapit na, may mararamdaman kayong parang garalgal, nginig or something na talagang maano mo na may bungi na siya. At yung iba niyan, may kapit, kumakapit na, kumbaga sa hindi na umikot na maayos, kabilang na tong bearing na to. Yan ang pinakasira sa kanya. So sa pagpapalit, hindi pwedeng yung sira lang talaga ang papalitan mo. Kapag meron ng tama yung ibang bearing, kailangan natin palitan yan mga kamaalam, kasi once na pinalitan mo yung sirang-sira lang, pwede niyang idama yung medyo may sira na kailangan palitan na rin yun. Dahil once na nasira yung hindi mo pinalitan na medyo may tama na, masisira din yung good, idadamay niya yung good. So proceed na tayo sa pagpapalit ng bearing.